Ang daming nagagalit kay Meta. Throw scam, or ang daming na-demonetize, ang daming mga umasa, pero hindi kumita or hindi nagkaroon ng income. Pero kung iisipin mo, marami pa rin yung kumikita sa Facebook. Kasi ang mga madalas natin nababalitaan ngayon ay yung mga nade-demonetize. At ang sabi pa, sikat lang daw yung kikita dito sa Facebook. Ang sabi nga, niloloko lang daw tayo lahat ni Meta. Meron pa ako napanood na nagpaalam na at hindi na raw siya gagawa ng kahit anong video dahil nga nalugi daw siya kasi nilaan daw niya yung buong oras niya sa paggawa ng mga content at hindi raw siya nagkaroon ng income. Kumbaga yung naipon daw niya ay mga utang dahil nga siya ay tumigil sa pagtatrabaho at nag-focus nga sa paggawa ng mga videos, sa paggawa ng reels. Dahil inisip niya, nakikita nga siya ng malaki sa paggawa ng mga videos. Nag-trending yung ginawa niyang video, maraming nanood. At syempre, dahil maraming nanood ng video niya, yung sinabi niya na mamamaalam na siya at di na siya gagawa ng video, ay hindi natupad. Dahil nag-trending yung kanyang video at dumami pa yung followers niya. Kaya nanghinayang siyang huminto. Tinuloy-tuloy pa rin niya yung kanyang paggawa ng mga video. Ngayon, mas marami nang nanonood sa kanya. Syempre, nag-trending nga yung video niya. Dumami yung followers niya. Dumami rin yung views niya. Alam nyo kasi guys, kailangan ini-enjoy lang natin yung paggawa ng mga video. Huwag natin sobrang parang gawin ng buhay itong Facebook. Or parang ginawa na masyadong umasa ba na sila ay kikita. Iba-iba naman talaga syempre ang diskarte. Paano ka magkaroon ng followers, paano dumami yung views mo. Kailangan talaga diskartehan mo yun. Kasi kung talagang makagawa ka ng magandang video na talagang magugustuhan ng mga tao, kahit ano pang sabihin mong higpit ni Meta or sabihin mong iniisip mo na dinadaya ka, lalabas at lalabas yan at maraming manonood. Kung talagang interesting yung video mo or talagang maganda yung pagkagawa ng content mo, marami talagang manonood ng mga videos mo. Kagaya nga ng mga sumisikat, bakit ba sila sumisikat sa paggawa ng mga videos? Dahil magaganda yung mga videos na ginagawa nila. Hindi lang naman mga artista yung kumikita talaga dito. Nagkakaroon ng pangalan dahil nga gumagawa sila ng magandang content. Pinaghihirapan nila yung ginagawa nila. Hindi sila sumusuko. At kung makikinig ka lagi sa mga negative na sinasabi ng ibang tao, kahit ano pang pasukin mo, ay hindi ka talaga magtatagumpay. Dahil nga negative ka, mahihirapan ka na umangat talaga. Kahit saan ka pa, maging content creator ka man o maging negosyante ka, kung palaging negative ang iniisip mo, ay hindi mo talaga maabot yung gusto mong marating. Kumbaga, kung ano man yung content mo, i-enjoy mo, maging masaya ka sa ginagawa mo, at wag lang yun ang atupagin mo para magkaroon ng income. Siyempre marami pa namang ibang pagkakakitaan, di lang naman to Facebook, para hindi ka masyadong masaktan. Nag-iba nga nag-resign pa sa trabaho para lang mag-focus sa paggawa ng mga videos dito sa Facebook. Na hindi nila alam na wala pa silang kasiguraduhan kung talagang kikita nga sila. Dahil siyempre, depende yan sa kakayahan natin at sa determinasyon natin. Hindi ka muswerte ng iba, ay swerte mo na rin. Kasi iba naman yung talent niya, iba din yung talent mo. Iba yung diskarte niya, iba yung diskarte mo. Kaya wag natin laging ibase yung mangyayari sa iba, mangyayari din sa inyo. Kung halimbawa, yung iba ay hindi kumita, isipin niyo hindi na rin kayo kikita. Mag-i-stop na kayo, hindi na kayo magtutuloy-tuloy. So yung inumpisahan nyo, nasayang lang. Kasi nga inisip nyo na pwedeng mangyari sa inyo, yung nangyari sa kanila. Maging masaya kasi tayo sa ginagawa natin para mas ma-enjoy natin yung pang-araw-araw na buhay natin. Para hindi tayo ma-stress. Diba? Tandaan natin yung susi sa tagumpay. Kahit ano man ang pasukin mo, ay yung maging consistent ka at magtuloy-tuloy ka sa ginagawa mo. Ngayon, kahit anong pasukan mo, kung hindi ka consistent, walang mangyayari.